Walong contractor ang pinasasampulan na ng ICI sa Office of the Ombudsman. Sino-sino sila? Alamin sa agenda report ni Ian Maghanoy. Live mula sa Taguig. Ian, go ahead. Pinky, 7 mga sitting congressman, kabilang na pangwalo na si former Ako Bicol Party List Representative Zaldico ang inirekomendang kasuhan ng kasong kriminal ng Independent Commission for Infrastructure dahil sa kanilang direktang kaugnayan bilang mga kontratista ng pamahalaan. Bukod kay ko, kabilang sa mga nais pakasuhan ni ICI Chairman Retired Justice Andres Reyes ay sina CWS Party List Congressman Edwin Guardiola, Bulacan 2nd District Congresswoman Agustina Pancho, Surigao del Norte 1st District Congressman Francisco Matugas, Tarlac 3rd District Congressman Noel Rivera, Pusong Pinoy Party List Congressman Jerny Nisay, Uswag Ilonggo Party List Congressman James Ang Jr. at Cagayan 3rd District Congressman Joseph Lara. Ayon kay Reyes, ang rekomendasyon ay alinsunod sa mga ebidensyang nakalap ng komisyon laban sa mga tinaguriang kontraktor. Sinuri ng Bilyonaryo News Channel ang background ng ilang kongresista at mga kumpanyang naiuugnay sa mga ito. Ang FSCO Builder Supply ni Zaldico nakakuha ng 5.3 billion pesos worth of DPWH contracts sa Bicol Region, Metro Manila at Cebu from 2020 to 2025. FSCO lang yung nakalagay sa referral ng ICI. Hindi pa kasama yung SunWest at High-Tone na connected din sa mga ko na kung susumahin, aabot sa 100 bilyong piso yung nakubrang kontrata sa pamahalaan mula noong 2016 hanggang 2025. Si Edwin Guardiola naman na una nang iniulat ng Bilyonaryo News Channel na nakakuha ng 30.1 billion pesos worth of DPWH contracts sa pamahalaan mula noong maupo siya sa Kongreso noong 2022. Kabilang sa mga kumpanyang nakapangalan sa kanyang pamilya ay yung Newington Builders, Laurel Development Corporation at ang S-Ang Construction and Trading. Si James Ang Jr. naman konektado raw sa IBC, International Builders Corporation at Allencon Development Corporation. Sa aming initial research, nakakubra ng mahigit 37 billion pesos worth of DPWH contracts ang IBC sa Bicol Region mula 2016 hanggang 2025. Una na rin siyang nabanggit sa affidavit ni former Batangas 1st District Engineer Abelardo Calalo, ang DPWH engineer na ipinahuli ni Congressman Leandro Leviste. Ayon kay Calalo, si Congressman ang daw ang nag-utos sa kanya na mangolekta ng kickback mula sa mga kontraktor sa Batangas. Samantala, naiuugnay naman si Congressman Nisay sa JVN Construction and Trading. Congressman Pancho sa CM Pancho Construction Incorporated, si Congressman Lara sa JLL Pulsar Construction Corporation, si Congressman Matugas sa Boommetrics Development Corporation at si Congressman Rivera naman sa Tarlac 3G Construction and Development Corporation. Patuloy na bubusisiin ng Bilyonaryo News Channel ang mga kumpanyang kadikit umano ng mga kongresistang ito sa mga susunod na araw. Ayon sa ICI, nasa 1,300 na mga kahina-hinalang kontrata ang nai-award collectively sa mga nasabing kongresista simula 2016 hanggang 2024. No member can be financially interested in government contracts, franchises, or special privileges during their term. They're also prohibited from intervening in government matters for their own personal gain or where their office could influence the outcome. Bago ito, nauna nang nagpasabog si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ngayong araw kung saan plunder at graft cases din ang kakarampin na mga tinaguriang contractors. Sa isang video statement, sinabi ng Pangulo na handa ang DPWH at ICI na magdala ng mga ebidensya sa Office of the Ombudsman laban sa kanila. Magrekomenda sila ng kaso ng plunder, anti-graft, bribery, conflict of interest sa 8 congressman na may-ari ng mga construction company na may proyekto sa DPWH. Sa ngayon, umaasa si ICI Chairman Andres Reyes Jr. na dahil sa paglutang ng mga pangalan na yan ng mga tinaguriang contractors
ay marami pang mga lulutang na pangalan na sunod namang kakasuhan dahil sa flood control scandal. Pinky? Iyan, naglabas ba ng pahayag yung mga pinakakasuhan? Yes, Pinky, naglabas ng pahayag sina Uswag Ilonggo Party List Representative James Ang at Cagayan 3rd District Representative Joseph Lara sa kanilang mga social media page matapos ang rekomendasyon ng paghahain ng ICI ng kaso laban sa kanila. Sa parte ni Lara ay nilinaw niyang nag-divest na siya sa JLL Pulsar Construction at sinabi na wala na siyang nilalabag o wala siyang nilabag na batas. Habang si Ang naman ay nanindigan na malinis ang kanyang konsensya. Pinky, kapwa sila nagsabi na handa raw nilang harapin ang kanilang mga kaso sa proper forum at maisingit ko na rin. Sa inilabas na kopya na referral ng komisyon ay almost 100 billion pesos yung kabuuan na lumalabas na pera na nakubra ng mga nasabing contractors na yan. Pinky? Yung 8, iyan, yung sinasabi mo, almost 100 billion ang nakuha. Tama ba? Tama po, tama Pinky, 100 billion pesos ang kabuuang bilang ng o kabuuang pera na nakubra ng mga 8 kinaguriang contractors na yan, Pinky. Iyan, para mabalikan lang natin, ito pa lang yung second time na nag-recommend ang ICI na kasuhan ang mga kongresista. Dahil yung unang beses ay si Zaldico lamang, ex-congressman, ito ay fresh batch ng mga congressmen 7 plus 1. Yung plus 1 ay si dating Congressman Zaldico. Tama, Pinky. Ito nga yung fresh na batch ng mga congressman o sitting congressman na nakasuhan ng dahil sa flood control scandal. At nauna nga si former Congressman Zaldico sa kaso na yan, Pinky. Alam mo bakit, Ian, magandang ulitin yan or to underscore that dahil nga doon sa first batch ay si dating Congressman Zaldico lang yung pinakakasuhan at doon sa publiko, nagtataka sila, nasa na yung mga ibang politicians, kailan ba sila kakasuhan? Kaya ito na, itinuloy na ng ICI, at least itong recommendation sa Office of the Ombudsman na kasuhan ang 8 congressman, 7 sitting and 1 ex-congressman. Maraming salamat sa iyo, Ian Maghanoy, nag-uulat ng live mula sa ICI office sa Taguig.